dito sa sa away ng mga Duterte at ni BBM, sino sa tingin niyo yung kontrabida? Ang hirap naman ng tanong mo. Basta, parang hindi. Ako kaya kong sagutin eh. Tingnan na lang natin yung actuation. Tingnan natin yung actuation, di ba? Ako, I will describe everyone, ha? I-describe ko everyone na players, ha? Go ahead. President Bongbong Marcos, he is a very compassionate president. Bakit ko sinabi yan? Tingnan mo naman, isa sa unang mga in-appoint niya, sino? Senator Juan Ponce Enrile. Bakit ba sila napatalsik dito sa Pilipinas at nag-exile sila na napakatagal? Sino ang isang major player? Hindi ba si Senator Juan Ponce Enrile? Pero ando doon, in-appoint niya. Si Martin Romualdez, he campaigned for Sara Duterte. I was with him campaigning for VP Sara at that time. He was called, kung ano-ano ng pangalan and everything. Hindi siya nagsasalita. He's being professional. And here's the Vice President, pag may konting problema, resort to name calling, nung tinanggal si former President Gloria Macapagal Arroyo SDS dahil may move to oust Speaker Martin Romualdez, hindi nangyari. Sabi kasi ni Speaker Romualdez, yung mga kandidate, that's a nip on the bud. Tama yung ginawa niya. Nag-resign sa partido. Tapos nag-rally. May mga issue, naglabasan na. So, yung binadya, sinabi ko na, total, sabi mo, kaya mo na magsabihin. May kulang pa. Wala pa kayong description kay dating Pangulong Duterte. Huwag na natin isama si Pangulong Duterte. Ikaw naman. Hindi naman, wala naman siya sa pwesto na eh. Hindi, pero major player siya dito. Dito sa pagkakabiyak na unity. Alam mo, siguro, I'll be straight with you. Nagkamali kasi nung, isipin mo, elected official si BBM, tawagin mong bangang, doon ako medyo may konting problema. Kahit na sabihin mong loyal ka sa tao or what, pero I will not join them in doing those things. Hindi tayo ganon. Naalala mo talaga yan, kasi nung ako ini-interview mo, ipinaglalaban ko talaga yung mga position na yan. But this time around, hindi man pwede na ganon. Ang sa akin, ang unang dito, I will always protect and respect the mandate. Nag-enroll ka for 6 years, na Vice President ka, then you finish it. Yan din yung Vice. Kaya tayo nagkakagulo, we don't have political stability. Right after election, ang iniisip na nung Vice President or kung sino man na kilala mataas ang pwesto, yung election na presidensya na susunod. Dito sa pakikipag-usap natin, I'm getting the impression na malaking bagay, napaka-importante sa inyo yung tamang asal, no? Good, yung proper behavior. Kasi yun ang lumalabas na isa sa mga puna kay Vice President Sara Duterte at pati nga rito kay Harry Roque. Tama po ba? Tama po. Importante po yun kasi people are watching, tinitingnan tayo yung leader. We are the personalities na nakikita ng tao. Nakikita ng mga high school, college siguro. Kung yun ang makikita sa atin, pupunta yan hanggang bahay eh. If yung leadership natin, hindi ni-unite, hindi nagbibigay ng magandang halimbawa, bababayan hanggang doon sa pinakaliblib na lugar ng bansa natin. So, importante yun. I agree with you, Christian, 100%. Okay. Which brings me to another important point, no? Why did you stick it out with then President Rodrigo Duterte na magaspang din yung behavior? Na mukhang mas malala pa nga. Okay. At that time, yung policies niya na mga ganda, I agree with that, no? Pero hindi naman natin siguro i-adapt din yung asal na hindi maganda. So, I stick with that kasi meron akong mga battles on my own na ginagawa. Just to be honest with you, isa na dyan yung sa energy. Naging advocacy ko yan. And ang believe ko talaga during that time, yung right to have an electricity for everybody na affordable, malinis, maayos, dun yung tinungtungan ko. And then I was elected the section of PDP Laban. I have my responsibility to the parties. Sa akin pumupunta yung mga local officials, yung mga congressmen at that time, governors, mayors, I have to help them. So there is also a sacrifice. I have to do a lot of balancing at that time. So if you're asking me why I stick it out, because there are a lot of reasons na kailangan gawin. Para ba yan yung may relasyon kayo, mag-asawa kayo, magnobya kayo, nag-aaway kayo, pero meron kayong pinagkakasiraan, pero kailangan nyo pa rin magsama at pagsamahan dahil meron kang tinitingnan at kinukonsidera pang mga ibang bagay.
Kasi ngayon sa discussion natin at Attorney Melvin, naalala ko yung mga pinakabastos tsaka pinakamagagaspang na ginawa ni dating Pangulong Duterte na sa tingin ko matinding pagbabalahura doon sa opisina, di ba? Nandun yung presidential seal, nandun yung flag. Naalala niyo yung pinatawag niya yung isang babae sa crowd sa isang foreign Filipino community affair. Pinilit niyang halikan siya sa lips ng babae, di ba? Minura yung Pope. Tapos, nagsasalita siya, barilin sa vagina yung mga Amazona, di ba? Ang dami nun. Hindi na ako dyan pupunta, no? Ang sa akin lang kasi, naalala ko yung pinadalang vlog sa akin kanina ni Harry Roque. Yung vlog ni Harry Roque na pinadala sa akin, sabi niya, nakulong ako ng isang taon, ng isang araw. Napakahirap palang makulong nang wala ka namang kasalanan. Sabi nila gano'n. Daw I recall, sa totoo, Senator De Lima, she was incarcerated for 7 years. Yes. Only to be proven na wala pala siyang kasalanan, di ba? So, I think may mga pagkukulang, may mga ganda rin nagawa. Pero this time around, sa akin talaga, it is important that we establish and protect the mandate that the people have chosen. Hindi magsasaksid yung bansa natin kapag ganito. So, taken together, nag-serve kayo kay President Duterte, no? Natapos yung termino niya, kaalyado nyo siya. Did you regret or do you now regret supporting him? No, I have no regrets because there are things that we have done also. Me personally, for that matter, na nagawa natin. Ano? And I have to admit, syempre, with the career development personally, may mga ganun din. Saka yung mga realization mo, where you are right now, parte na rin yan. So, I don't think na sabihin ko naman that I will regret it. But if there are things na you have to correct it at sabihin natin na medyo nagkamali, I will be man enough to stand up and say na ito dapat hindi yata nangyari. Like what I'm saying about what happened to Senator De Lima. Okay. Sige, Attorney Melvin, nice to hear from you again. No? Makikibalita pa po kami rito. Antabayan namin kung ano yung mangyayari dito sa disbarment case that you filed against Attorney Harry Roque. In the meantime, maraming salamat po sa inyo, sir. Thank you, Christian. Salamat.